Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa 40 araw na paghahanda. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa,
Isinasalaysay ang paghirang ng Panginoon kay David bilang hari ng Israel. Siya ay may nangungusap na mga mata na siyang liwanag ng katawan ng bawat tao. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang labas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kung hindi iyan?" "Meron pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, "Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahog." Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.
at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan tayo ni Apostol San Pablo na mamuhay sa liwanag na siyang nararanasan ng sinumang namumuhay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo sa Panginoon
Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti. Matuwid at totoo, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ikabubuti, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahihiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, binigyang liwanag ni Jesus ang bulag sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng paningin. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe, maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya, noong siya'y namamalimos pa, hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, yan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga yun. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako, pagkatapos at ngayon nakakita na ako. Sabi ng hari sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinangingili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng gantong kababalaghan ng isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay? Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ikaw pang magtuturo sa amin, at siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tinawalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Our readings today
fourth Sunday of Lent are all about people who have difficulty seeing. Mga taong hirap tumingin. Mga taong hindi makakita. In our first reading from the first book of Samuel, si Samuel ay pinadala sa isang tao na ang pangalay Jesse. At meron siyang standard sa isip kung sino ba ang papalit kay Saul bilang hari. Kaya nung siya'y pumunta kay Jesse, nakita niya yung panganay na anak, mukhang hari, tindig hari. Kaya tinanong niya, siguro ito na yung magiging kasunod ni Saul. Pero sinabi, hindi yan. At nagpakita pa ng ilang mga anak at sinabi rin ng Panginoon, hindi yon. At pinaalalahanan ng Panginoon si Samuel, man looks at appearances, but God looks at the heart. At dahil doon, napagtanto nila na ang susunod na hari ay yung bunso, yung pastol, at ang pangalan ay si David. In our gospel today from St. John, merong lalaking ipinanganak na bulag. Tapos pinagaling ni Jesus at siya ay nakakita. Ang problema ay, nung nakakita na siya, meron pang ibang mga karakter sa gospel. At imbis na matuwa yung ibang mga nakakita, at yun ang mga Pariseo, imbis na ang makita nila ay yung kabutihan, ang nakita nila, si Jesus ay lumabag sa batas ng araw ng pamamahinga. Meron pala ganong mga tao, malinaw nga ang mata, hindi pinanganak na bulag, pero hindi nakikita ang kabutihan ng kapwa. Spiritually blind. And so you see, across all readings, ang ating mga pagbasa ay tungkol sa mga tao na hindi makakita. And so it gives us a reflection na kung ang tao ay hirap makakita, meron lamang sa mundo na nakakakita ng lahat. There is somebody who has a 20/20 vision. And who is that? God. God sees everything. God sees all. And God sees well. Now, the question is, if God sees all, is He happy with what He sees? Natutuwa kaya ang Diyos sa nakikita niya? St. Paul, in our second reading today, from his letter to the Ephesians, challenges everybody, be children of light. Tayo ay mamuhay sa liwanag, magpakabait, maging mapagbigay, maging mapagmahal, maging maunawain. Sabagat kung nakikita ng Diyos ang lahat, sana'y makita niya tayong nagsusumikap magpakabuti. Bata pa lang tayo, bata pa lang, tinuturuan tayo ng mga magulang natin, huwag kang gagawa ng masama. Bakit? Nakikita yan ng Diyos. Hindi ba tinuturo natin sa mga bata yan? Kung magsisinungaling, nakikita yan ng Diyos. Huwag kang gagawa ng masama, nakikita yan ng Diyos. Bakit ganun? Nung matanda ka na, hindi mo dala-dala yung prinsipyong yan. Kasi ngayon, kahit alam mong nakikita ng Diyos ang lahat, patuloy ka sa paggawa ng hindi tama at ng mali. Kahit alam mong nakikita ng Diyos ang lahat, patuloy tayo sa pagtatago-tago sa Kanya. At kapag gumagawa tayo ng masama, titingin-tingin tayo, may nakakakita ba? At kapag nakita nating wala, ipagpapatuloy ang gawaing masama.
Pero hindi totoong walang nakakita. Sapagat God sees everything, He sees well, and He sees all. My dear brothers and sisters, if God looks at your life today, will He be happy with what He sees? Matutuwa kaya ang Diyos sa Kanyang makikita? Ang fourth Sunday of Lent, ang tawag natin ay Laetare Sunday, Linggo ng Kagalakan. At bakit tayo dapat magalak? We are halfway through our preparation para sa pagdating ng araw ng kaligtasan. At dapat natin yan ikagalak. Pero meron pang isang bagay na dapat nating ikagalak, na nakikita tayo ng Diyos. At dahil nakikita ng Diyos ang lahat, mga minamahal kong kapatid, kita ng Diyos ang mga paghihirap mo. Kita ng Diyos ang mga disappointments mo. Kita ng Diyos ang mga pagluha at pag-iyak mo. Kita ng Diyos ang mga frustrations mo. Kita ng Diyos ang mga pagkadismaya mo. Mapepeke mo ang ibang tao, pwede kang magpaka-ipokrito, pwede kang magmukhang mabait, magmukhang banal sa harap ng ibang tao, pero hindi mo maluloko ang Diyos. You can fool others, but you cannot fool God, because God sees everything. God sees well, and God sees all. Nakikita ng Diyos ang ating mga pagtsatsaga. Nakikita ng Diyos ang ating mga pagsusumikap. Nakikita yan ng Diyos lahat. Mga minamahal kong kapatid, ito nawa ang magbigay sa atin ng kagalakan, pag-asa at konsolasyon. Sa ating set of readings, mga lalaking, mga taong hindi makakita, pero ipinapaalala na ang Diyos nakikita ang lahat. God sees everything, God sees well, and God sees all. Magpatuloy tayo sa buhay. Iayos natin ang buhay. Sabi nga ni St. Paul, live as children of light. Kapag tumingin ang Diyos, sana natutuwa siya sa kanyang nakikita. That is our point for reflection as we continue our Lenten journey. If God sees everything, then answer in your head, look in your life, introspect. Will He be happy with what He sees? Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipapahayag ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin nating itugon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa sambayan ng Kristiyano, upang sa sama-sama nating paghahatid ng liwanag ng mabuting balita, mapawi ang dilim na bumabalot sa ating lipunan dahil sa katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang hindi ang pagsugpo sa buhay, kundi ang pagsugpo sa katiwalian, ang kanilang pagtuunan ng pansin, at akayin nila ang nasasakupan sa katotohanan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa mga nanlalabo ang pananampalataya at mga nasasadlak sa dilim ng kasalanan, upang ang panahon ng Kwaresma ay maging pagkakataon na makabalik sila sa liwanag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa ating mga niliwanagan sa sakramento ng binyag, upang manatili tayong naglalakbay na magkakabuklod, taglay ang ilaw ni Kristong ating tanglaw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa lahat ng mga yumao, upang sila'y liwanagan ng ilaw na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ating mga pangangailangan. Amang makapangyarihan, lumikha at bukal ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Huwag hayaang magwagi sa amin ang kapangyarihan ng kadiliman, bagkus mapagtagumpayan namin ito sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pagkinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kaniyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kaniyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo.
Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsimulan po ang lahat. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan
sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo ng pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,